Ipinagbawal na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang online gambling sa lahat ng kawani nito, empleyado ng attached agencies, mga halal at itinalagang opisyal ng lokal o local government units. Sa inilabas na memorandum circular ng ahensya, nakakaapekto umano ang online gambling sa integridad at kredibilidad ng serbisyo publiko. Kaugnay po niyan at iba pang issue, magkakasama natin si DILG Secretary John Vic Remulla. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po sa lahat. Secretary, ano po ang nagtulak sa inyo na ipagbawal na rin ang online gambling sa mga kawani at opisyal ng LGUs? Napag-isipan ko po kasi nang ako'y kumain sa isang hotel na may casino, na may malaki pong karatula doon na public officials and employees are not allowed. Naisip ko, kung ang physical space, hindi pwede ang public official, dapat pati ang online space, bawal na rin. Kasi in effect, pareho lang yan eh. Yes. It's just a different platform. So, minabuti ko na mo gumawa ng memorandum, ipagbawal na sila 24/7. Pero may datos din po ba tayo, Secretary Remulla, kung gaano kalaganap ang online gambling sa mga empleyado ng gobyerno? May mga balita na po bang nakakarating sa inyo na may mga nalululong na at nagiging pabayana sa trabaho? Well, I'm only speaking from personal experiences. Nung governor ako, tanda ko nung panahon na yun, uso ang online sabong. Doon lang sa province ko, in the 2 years that nauso yung online sabong, kung di ako nagkakamali, ito ang nag-suicide na police dahil na baon sa utang. Opo. Ngayon, ang nauuso sa kanila yung mga scatter games, mga ganyan. We don't have the exact data, but it is really a work imperative na talagang dapat hindi sila pwedeng magsugal, lalo-lalo na din sa mga online. Okay, klaruhin din po natin, Secretary John Vic. Kasama dito, yung ipinagbabawal din, yung maliliit na online bets o laro sa cellphone, itong mga tinatawag nila ngayon na scatter? Lahat yan, pinagbabawal namin. Basta online game, bawal para sa... Ganito kasi yan eh. Ako, sumusunod lang ako sa PAGCOR Directive. Ang PAGCOR Directive, bawal mag-casino ang mga public officials. Ginagano ko rin yan. In effect kasi ang online gambling casino yan eh. Games of chance yan. Ngayon, merong GAP sanctioned na sabog. Meron ding PCSO. Wala naman silang prohibitions against government officials. So ako, sumusunod lang ako sa patakaran ng PAGCOR na pinagbabawal ko ang mga local government officials at mga kawani ko para makilahok dyan sa Games of Chance sa PAGCOR platform. Secretary John Vic, paano po mababantayan ng DILG kung may empleyado o opisyal na nag-o-online gambling? Gerald, 1.15 million ang empleyado ng local government mula kagawad hanggang governor, mula patrolman hanggang CCMP, mula PFP na lahat yan, PGNP. It is virtually impossible to police them 24/7. But this is our strategy. Unang-una, sa mga cases ng DILG, dapat may self-limiting ang mga heads of office na yung mga sites na yan ay hindi na pwede pumasok sa Wi-Fi system ng building. That's number 1. Number 2, isasabit namin sa PAGCOR ang pangalan ng lahat, ng involved lahat na kasama sa DILG family. At ito'y i-expect namin na ibigay nila sa mga licensed operators nila para meron silang know your customer basis. Ngayon, nasa operators na yan, gumawa sila ng KYC para yung mga pangalan, number na yan, dapat automatically sila na ang magbaban ng galaw na ito. I can only go as far as that. Kailan po sisimulan yan, Secretary? I issued the directive po nung isang araw, so effective 2 days ago po. At ano po ba ang sabi ng PAGCOR? May kakayanan po ba na gawin nga po ito?
Malalaman natin kasi ako yung unang-unang nagbigay ng ganyang klaseng direktiba. So, siyempre, hindi instant yan. But they will give a report naman po ng Marco. If it's doable, na i-input yung mga It is telepono doable. It's actually doable. It's just a matter of political will and coordination among the necessary agencies para maitupad to. At para po malinaw sa lahat, ulitin lamang po natin, sa lahat po ng kawani, ng DILG at LGUs, again, Secretary John Vic, sino-sino yung sakop ng kautusan na ito at kasama rin po ba ang barangay officials at contractuals? Basta po, ganito po yan, basta po elected mula barangay Tanod, barangay Kagawad, barangay Captain, konsihal ng bayan, vice mayor, mayor, lahat na empleyado ng local government na tenured, yung may mga items sila. Vice governor, governor, Sangguniang Panlalawigan, kasama na rin po ang lahat po ng PNP, BFP, BJNP. Lahat po sila kasama dyan. Yung pong mga contractuals. Yung mga contractors po hindi kasama dahil hindi ho sila empleyado ng government po. Alright, that's clear. Meron po nagtatanong dito kung kasama yung traditional na sabong daw po. Bawal dapat, hindi po ba? Ang sabong ay GAB sanction dyan . So ako kinocover ko lang yung PAGCOR sanction. Ang GAB ay wala pang directive about public officials. Kung meron sila, i-enforce nila. Alright. So, parang generally, pwede po. Ano ba? Pwede po pumasok sa sabungan. Opo, sa ngayon, wala pa hong directive pang GAP towards public officials. Pero kung meron po, hindi ipapatupad po natin. Balikan ko po yung sa online gambling. Kapag po na huli, ano po ang parusa? Well, una po yung reprimand po na, to explain. Tapos meron po kaming pension. Tapos kung ayaw talaga tumigil, edi death penalty na po. Paano nyo rin po masisiguro, Secretary John Vic? Hindi nyo ho narinig yun, no? Hindi po. Ano po yun ulit? Sorry, sir. Naputol po. Sabi ko yun, kung ayaw talaga tumigil, death penalty na. Ay, death penalty. Loko lang. Apo, I know. Ayun po. Easy lang. Sek, baka mapuna tayo ulit online. Mabash ulit. Okay lang yun, sanay na ako. Apo. Pero babalikan ko yan yung pananalita po. Tapusin ko lamang po itong issue natin on online gambling. Paano po natin masisiguro na hindi nga ito magiging dead letter policy na nakasulat lang pero hindi nasusunod? Ano po ang instruction nyo rin sa head ng mga agencies na ito na under DILG? Ultimately, sila po ang responsible dyan to monitor their own personnel. Hindi ka naman kaya mag-isa yan. So, meron kami nga memorandum circular. The heads of the agencies are enjoined to make sure that all this is implemented. So, down the line yan, ito cascade na alam ng lahat ng empleyado ngayon. So, we will wait for the results. Meron din kaming iniisip na strategy na ibibigay namin yung pangalan na lahat ng DILG, lahat ng kawan ng DILG sa PayMaya at sa Globe para sa GCash para ipagbawal ang pagbayad nila sa mga sites na to na gambling. May plano rin ho ba kayong hikayatin ng ibang ahensya ng gobyerno na magpatupad din ng kaparehong policy? Well, ako kasi lagi akong stay in my lane lang . So, sa akin, gusto ko lang upisan sa akin. Pero kung ibang agency, gusto nila, hindi naman para ako magpumili sa kanila. But I hope they take the example. Diba? But as far as I'm concerned, under my watch, ipagbabawal ko talaga. Mayroon din po ba kayong pinaplanong pwedeng 24/7 o a line or a particular number na pwedeng mag-report na nag-online gambling itong kawani? Minsan, baka pamilya pa mismo ang magsumbong kasi nalululong na. September 13 po, opening na ng Unified 911 system na buong bansa. Magkakaroon po tayo ng hotline dyan sa online gambling.
Okay. Alright. Sec, isingit ko po yung infrastructure audit program na inilunsad po ng DILG. Bakit mahalaga ito at paano po matutukoy kung aling mga gusali ang prioridad sa audit? Well, ito naman ay sumusunod lang kami sa direktiba ng Presidente. He is really serious about cutting down on corruption. Siyempre, matagal na ako dyan sa local government. Alam ko naman kung saan yung mga daya dyan. So, hindi ko na sasabihin kung saan, but we will, after the President makes his announcement on Monday, I think he'll have an announcement. May sarili kami programa sa DLG para i-monitor naman yung mga local officials sa mga posibleng kategorya. I think the public deserves to know kung sino ang mga taon to. Sa issue naman po ng pagbaha, nanawagan ang ilang kongresista sa DILG na atasan ang mga barangay officials na regular na linisin po yung daluyan ng tubig sa nasasakupan. Ano ho ang tugon nyo rito? Dati pa naman yan. Every year naglalabas kami ng directive para sa kanila. Hindi na kailangan alam na nila yan eh. I think Congress should concentrate on their work. We appreciate their suggestions. But I think it's better that they clean up their act and let us do our work, which we've been doing naman for the past few years. Ano rin ho ang inyong reaksyon doon sa proposal ng Metro Manila Council na ipaubaya ang flood control project sa LGUs? Hindi kasi pwedeng yan eh. Ang tubig, water seeks its own level. At walang boundary ang natural disasters. So kung sabihin niyo, bahala na LGU yan, it has to be a whole of LGU, whole of nation approach. Ang tubig na nanggagaling sa Quezon City, bumababa yan papuntang San Juan, nabababa papuntang Malabon. It's not as simple as saying, gawin ito. So it has to be a coordinated effort amongst all the LGU na may master plan ang gagawin ng bawat lugar sa binabaha. Ito na po, panghuli, balikan ko yung kaninang pabiru nyo na pag-ayaw tumigil sa pag-online gambling, death penalty. Pero alam po namin, biro nyo lamang po yun. Pero eventually, papasa namin sa heads of office. Tapos niyan, if recidivist talaga, ibababa na namin sa ombudsman. Kami nga mag-decide. Alright. Balikan ko po, Sec, yung inyo pong kung paano yung pananalita or yung pag-post din ng mga salita po sa online na kamakailan nga po ay nabatikos kayo dito sa estilo ng announcement nyo sa class at work suspension. Kaya sinabi nyo na hindi muna kayo magbibiro. Abay, tuluyan nyo na po bang binago ang inyong communication style? Hindi naman. Ang communication style ko, ever since governor ako, ganyan na yan. Hindi na ako pagbabago talaga. Well, maybe there's some sensibilities that I offended. I'll be better. But as far as my humor is concerned, like it or hate it, I will always deliver it in the best way I can. Ahead of schedule, warning them of the content of what is about to happen. And I think they really appreciate it na I announced it the day before instead of that morning kung kailan mangyayari pa. Mainit din po na issue ngayon, Sec, ang mga karahasan sa paaralan gaya ng shooting incident sa Nueva Ecija. Ano po ang aksyon ng DILG para matiyak ang seguridad sa mga paaralan? Well, actually, yung ganyan, it should be ang criminally liable yung magulang eh. Dahil sila dapat ang may supervision sa mga anak nila o lalo na kung baril na galing sa bahay nila ang tulungan ng bata. There are 5 million students sa mga public schools, more than 5 million students. It is physically impossible to check their bags one by one bago pumasok. Physically impossible po yan. But it is possible to educate the parents to practice gun safety na nitiyatago yan. At educate yung mga bata, lalong-lalo na sa bagay na ganyan, na hindi biro ang kumawak doon pa rin. At bawal yan. Panghuli na lamang po, totoo na to, Sec. May update ho ba kayo, ang DILG, dito po sa investigasyon sa pagkawala ng mga sabungero? May mga natukoy na po ba tayong local chief executives na posibleng sangkot po dito? Wala. Nasa DOJ po lahat ng information yan. Hindi na lang namin i-cascade kung saan for us to effect the arrest kung kailangan. Alright, marami pong salamat sa inyong oras. DILG Secretary John Vic Remulla, magandang hapon po.